So, eto mga sangkay, sobrang tindi ng balitang to na pinag-uusapan ngayon sa international. Itong si Trump kasi, wawasakin daw po ang ICC. Nako, kahit po sa baligtaan ng Pilipinas, no, sa media ng Pilipinas, ay nagpang-abot na. Itong matinding pasabog ngayon ni US President Donald Trump. Yung ICC daw po, wawasakin ni Trump at ng China at Russia. Ganong katindi mga sangkay itong plano. Pag-usapan mo natin yan, guys. Anyway, bago tayo magpatuloy, shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube at sa Facebook. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, comment down below. Alright? At i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon guys, eto nga po ang nangyayari. Ayon kasi sa report, Donald Trump wants Russia and China to help combat the international court that charges war crimes, report claims. Ayan. During a summit with Chinese President Xi Jinping in Beijing, President Donald Trump reportedly floated the United States joining forces with Russia and China to combat the International Criminal Court, according to Financial Times. So ito mga sangkaya, tatlo na sila na bad trip ngayon sa ICC. Yung ICC nga, dineklara mga sangkaya na guilty daw si Putin. Pero wala silang magawa kay Putin, di ba? Sila pa nga ang naninilikado ngayon, mga sangkay. Pambihira. Ngayon, ito. Tingnan po natin itong balita. Kasi nagpang-abot na po ito sa ating bansa. Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Pero kung matatandaan, pinatawa ng parusa ni Trump si ICC Prosecutor Karim Khan. Dahil yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siyang kaalyado ni Trump sa giyera sa Middle East. Hindi miyembro ng ICC ang Israel, pero bahagi ng International Tribunal. Okay, so ayan mga sangkay, makikipagtulungan daw po ang Amerika sa Russia at China. Ito yung pasabog mga sangkay na matindi. Ngayon, kung matatandaan ninyo, sino nakakaalala na ito? 7 years ago, guys, si Trump ay may patama na po sa ICC. Pakinggan nyo po ito kasi malaking issue ito ngayon kasi marami po mga matataas na opisyal ang pinapatawan. Kasama po dyan, syempre, ang dating Pangulo ng Pilipinas, no, na si Duterte. At I'm sure yung mga supporters ni dating Pangulong Duterte, tuwang-tuwa ngayon, mga sangkay. At alam nyo, kung tutuusin, madali lang po ito sa kanila. Kung magsama-sama yung tatlo, Russia, China at Amerika, pare-parehas mga malalaking bansa. Delikado talaga yung ICC dito. As my administration has demonstrated, America will always act in our national interests. I spoke before this body last year and warned that the UN Human Rights Council had become a grave embarrassment to this institution, shielding egregious human rights abusers while bashing America and its many friends. Our ambassador to the United Nations, Nikki Haley, laid out a clear agenda for reform, but despite reported and repeated warnings, no action at all was taken.
So the United States took the only responsible course. We withdrew from the Human Rights Council, and we will not return until real reform is enacted. Kasi mga sanggaing, napapansin daw kasi nila na itong ICC, yung tinutugis, yung mga tumutugis sa mga sumisira ng buhay ng tao. Okay? Yung tumutugis dito sa mga mga tulad sa atin mga sangga, 'di ba? Yung mga ano daw, yung mga inosente. Pero yung mga nabibiktima ng mga ito, hindi daw po. I mean, nabibiktima itong mga lokong tao sa ating mundo na nagdadala ng kung ano-anong mga hindi o mga karumal-dumal na mga gawain. Yun daw po talaga yung walang pakialam yung human rights. Walang pakialam yung ICC. Kaya ito yung patama ni President Donald Trump 7 years ago. For similar reasons, the United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. Grabe yun. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. Wala daw otoridad ang ICC. The ICC Hindi ko alam kung nagulat dito yung bansa natin dito, no? Kasi tayo nakikipagtulungan tayo sa ICC. While itong mga malalaking bansa, ayaw talaga nila eh. Ito, mga superpower yan. Kasi yung number 1, Amerika. Number 2, Russia. Number 3, China. So, medyo ano to kabahan dito yung ICC. claims near universal Okay. Ngayon, mga sanggay, ito nga napabalita dati din, isa sa mga judges ng ICC ng kaso ni dating Pangulong Duterte kabilang sa pinatawan ng sanksyon ng Trump administration. Rosalie, ano yung detalye sa sanksyon na ito? Aga inanunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio ang pagpapataw ng sanctions laban sa 4 na judges ng International Criminal Court o ICC. At kabilang rito ang isa sa judges na may hawak sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na si Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ang 3 iba pang may sanctions ay sina Solomie Balungi Bosa, Luz del Carmen Ibanez Carranza at Betty Holler. Ayon kay Marco Rubio, U.S. Secretary of State, itinataw ang sanctions ng Estados Unidos dahil sa direktang may kaugnayan umano ang mga individual na ito sa mga hakbang ng ICC para makapagsagawa ng investigasyon, aresto, detensyon sa mga mamamayan ng Estados Unidos o Israel nang walang pahintulot ng dalawang bansa. Kapwa hindi kasapi sa Rome Statute ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang hakbang kasunod ng ICC arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni U.S. Secretary of State Rubio, politicized o namumulitika umano ang ICC. Nako. Ayan po, mga sangkay. Pambihira. Ito, kautusang pagpapataw ng parusa sa ICC nilagdaan ni President Trump. Ngayon, mga sangkay, ito. Tingnan po natin yung komento ng mga tao, mga taong bayan, no? Mga kababayan po natin tungkol dyan. Sabi dito ng isa, ito ang gusto ng mga DDS, gawin na naman nilang bayani si Trump. Sa lahat ng binalita nyo, dito lang ako natuwa, sabi ni Jocelyn. Sabi naman ni Labrador, nakarinig din ng magandang balita. Sabi naman ni Roy, matapos dito, sinasamba pa ang ICC. Tas yung Pinas, sabi po ni Ron, umaasa sa ICC. Sabi naman ni Halani, ito lang ang good news na narinig ko. Sabi naman ni Fernand, sayang ang maletang nabayad neto. Sabi naman ni Noreza, dyan na makikita kung tama ba ang ginawa ng ICC. Sabi naman ni Dwayne, next na kasi si Trump. Ay, malabo yan. Malabo yan. Trump? Malabo yan, guys. At saka, kung talagang sobrang galing ng ICC, bakit hindi nila mahuli si Putin?
Di ba? Bakit hindi nila hulihin? Actually, silang ang delikado ngayon kay Putin eh. Pero, naninilikado talaga ngayon ng ICC. Kasi kayang gibain ng Amerika, China at Russia itong ICC. Kaya mga sangkay, malamang sa balitang ito na bulabog ngayon ang ICC dahil alam nila na nanganganib na po sila ngayon. Well, mga sangkay, ewan ko. Ano ang reaksyon dito na magkabila ang panig? Wala naman tayo kinakampihan sa mga DDS at mga loyalista kasi ito po yung naglalaban. DDS, loyalista at may mga pinklawan at dilawan nagbabanggaan ngayon dahil po dito sa ICC. No? I'm sure, yung mga DDS matutuwa. Kasi si Trump, pabor, laban sa ICC. Pero itong mga loyalista at pinklawan, tapos dilawan, bad trip sila kasi mapapangitan sila sa statement ni Trump. Pero kayo, mga sangkay, anong tingin nyo dito? Tingin nyo, papalag ang ICC sa tatlong malalaking mga dambuhalang mga bansa? China, Russia at Amerika? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.